May tanong sa akin, "Good day, Boss Rai. Ask ko lang, dapat ba akong matakot sa isang OLA na hindi SEC registered? Sinubukan ko kasing i-search ang isang OLA, nakita ko na hindi sila SEC registered. Tapos nag-Gmail sa akin na ipakakalat nga daw po ang aking face sa mga barangay. Saan po kaya pwedeng mag-report ng pangharas?" Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung dapat ba tayong matakot dito sa mga unregistered na OLA. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So, ang tanong niyo nga po is, dapat ba kayong matakot sa OLA na hindi SEC registered? Kasi sinubukan niyo siyang i-search yung OLA at hindi sila SEC registered. And nag-Gmail sa inyo or nag-email sa inyo na ipakakalat daw po ang inyong face, sabi niyo, mukha, okay, sa aming barangay. Tapos ang tanong niya, saan pwedeng mag-report ng pangharas? Now, ito po yan. Well, kailangan talaga natin maging concerned kung talagang yan ay hindi rehistrado. Kasi unang-una, wala ho silang karapatan magpautang. Unregistered nga po eh. Diba? Tsaka po, kalimitan, yung mga unregistered po sa SEC, yan po yung mga gumagawa ng kawalangyaan. Lahat po ng illegal gagawin yan. Okay? Tignan niyo po ha. Pauutahin kayo niyan, hindi pa kayo tapos mag-fill out sa apps, papadala na kayo ng pera. Ganon kawalangyayang mga yan. Samantalang may batas tayo doon. Yung The Truth in Lending Act. Dapat fully disclosed at alam nung inyong kliyente yung kanilang responsibilidad. Pag pinadala mo ng pera, paano malalaman yung responsibilidad nun? Alam ba niya kung gaano kalaki yung interest nun? Alam niya ba kung gaano kalaki yung kinaltas? At alam niya ba kung gaano kahaba lang yung termino? Di po ba? Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Kaya talagang dapat maging concerned tayo. I'm not saying na kailangan yung matakot. Kaya lang, kailangan ho natin maging concerned kasi sumusobra na ho ang dami nila. Talagang naglilipanan na. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, di po ba, is lagi tayong gumawa ng extra due diligence. Okay? Kasi kagaya nung nangyari sa inyo, nahiraman nyo muna siya bago nyo na-check. Di po ba? Hindi po. Dapat it's the other way around. Di ba? I-check po muna natin yung legitimacy nung bugo katabusadong online lending apps. Paano ba yun? Siyempre, check natin sa SEC kung registered yan. O incorporated. Kasi kung yan, hindi yan incorporated, ay illegal talaga yan. Pangalawa, kailangan yan, meron niyang Certificate of Authority. Yung Certificate of Authority po, itong pangalawa na to, napaka-importante nito. Ito po yung pagbibigay sa kanila ng karapatan na magpautang. Okay? Magpautang po ha. Okay. Yung pangatlo, kung yan ay OLA, dapat yan kasama sa recorded online lending platform. Dahil doon naman po, binibigyan sila ng karapatan na magproseso ng utang from birth to death through online. Pag sinabi yung birth to death, ibig sabihin advertise, pag-apply, pag-verify, pag-disburse, tsaka paniningil. Fully online talaga. Dapat kasama sila sa recorded online lending platform. Okay? Ganun po ang pag-check. Yun ang unang step para malaman nyo kung legitimate yan. Pangalawa, yung extra due diligence sinasabi ko. Diba? Bago nyo i-download yung apps na yon,
tingnan nyo muna yung about. Click nyo. Makikita nyo naman ho doon eh. Okay? Pagka nabasa nyo na yung about, pumunta naman kayo doon sa mga ratings at saka mga comments. Kung makakakita kayo ron na puro kawalang yan ang pinagagagawa niya, kahit isa, naku po, huwag nyo na hong hiraman. Definitely yun, totoo yun, at baka gawin sa inyo yun. Di po ba? Ganyan ho kawawalang nga yung mga yan eh. Tapos magtanong-tanong ho tayo no, sa mga kakilala po natin. And not only that, ano na po, kalat na po sa ano yan eh, sa internet, di po ba? I-check nyo po, through web. Oh, malalaman nyo naman po eh. Di po ba? Lalagay nyo lang naman ho yung pangalan ng OLA sa ano, sa search bar ninyo. Lalabas ho yan. No? Kasi po, anything na ibalita through web, no? Kukunin yan eh. Ano, kumbaga, magiging searchable yun eh. O so makikita nyo ngayon. Ay, naabusado pala yan. O ba't nyo hihiraman? Di po ba? Kasi ang nangyari po sa inyo is, nakahiram kayo, tsaka nyo ngayon siya sinerch. Tapos sabi nyo nga, no, doon sa email is, ikakalat daw po yung inyong mukha. Well, siguro po yung sinasabi nyo dito is, iaaras kayo sa online. Kumbaga, ipapahiya kayo. That's cyber libel. Okay? Ang cyber libel po is anything na gawin po sa inyo online na naramdaman nyo po na kayo ay napahiya, that's cyber libel. Okay? For example, may picture nyo, tapos nakalagay doon, scammer, di nagbabayad ng utang. Ay, siyempre, naaapakan na karapatang pantao mo, so that's cyber libel. Mas mabigat po ang cyber libel kasi po, malayo po ang nararating niyan. Infinite at hindi na nabubura sa internet. Unlike po yung regular na libel, medyo mababa lang po ng konti ang parusa. Dito po kasi sa cyber libel, naku, may kulong ito. No? Kaya po, uulitin ko, para po maiwasan natin, okay, yung mga ganyang klase po, no? Unahin po muna nating mag-check. Kasi kadalasan po sa atin, utang muna bago check. No, hindi ho ganun. Okay? Kasi po ang nangyayari, instead na maiwasan, ang nangyayari sa atin, ginagamot natin. Di po ba? The damage has been done na kagad. Ganun ho ang nangyayari. So, balik ta rin ho natin. Okay? Ang gawin po natin, i-search po muna natin. Pagka-search, gawin natin yung extra due diligence. Di po ba? Para hindi po tayo napapahama. Kasi po, pagka tayo nabaon dyan, di ba? Ang gagawin sa inyo niya, walang yain kayo, iaharas kayo. And not only that, no? Pati po yung mga walang kinalaman sa utang damay. Kasi nanakawin yung detalye nung nung telepono ninyo eh. Matatawagan ngayon yung mga nasa contact list po ninyo. Di po ba? Gusto niyo ho ba yun? Magkakagalit kayo doon sa wala namang katuturan na Di po ba? Kaya tayo po, kagaya na sinabi ko kanina, check nyo yung legitimacy muna, then yung extra due diligence. Yun po ang gawin natin bago tayo manghiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.